Kabanata 8, Lips. Medyo nahimasmasan ng init ng ulo ko dahil sa nangyari. A while ago, I was ready to explode because of all the mixed emotions that I have. Aries with a new girl, my shameful dive this morning, my annoying stepsisters, and the rowdiness of the club. When I fell and then saw the boys kneeling in front of me, trying hard to wipe away the beer on my shoes and legs, nawala lahat ng iniisip ko. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig, in this case, literally, and it's beer. Muli na lang napukaw ang iritasyon ko na ang pinipilit niya akong paalisin sa bar. Hindi nga lang ako umangal na dahil pinagtitinginan na kami ng nakararami roon. I even looked at the blonde girl he's with and she looked at us in a serious way. He stalked me as I walked out of the club. Nahanap ako ng bodyguard ko nang nakalabas kami at sinanyasan ko agad na tawagin niya na ang sasakyang mukhang nasa basement parking pa. Why are you here? Annoyed but no longer overwhelmed by all the mixed feelings, I faced him to answer his question. His soulful eyes looked darker than usual. Mas pinatingkad ng dilim ang anino ng kanyang mukha. I was just there for a bit of cocktail. Kalmada kong sagot. Bit of cocktail? You're underage. You shouldn't be there. Hindi ko alam kung bakit parang nasa kanya ngayon ang init ng ulo ko kanina. Natigilan ako at tinitigan siya. Although his face was shadowed, the way she breathed heavily told me that he really is uneasy. At sa tono niya, galit na galit nga siya. Humalakip-kip ako at tinagilid ang ulo para masuri pa siyang mabuti. Well, I know the owner. Why the hell would you choose that kind of club if you want one? Surely, you can have it at home. You're just creating excuses. He fired at me. Bakit ba? Nandun ka rin eh. So, gusto ko rin pumunta. Naramdaman ko na marami pa sana siyang isusumbat pero pinigilan niya ang sarili pagkatapos ng sinabi ko. Naramdaman ko ang pagdating ng sasakyan ko. Hindi kalayuan sa likod. Hindi ako tinawag ng driver o ng bodyguard. Siguro dahil nakita nilang nag-uusap pa kami ni Aries. Bakit ba galit ka? Hindi ba dapat nga ako pa ang magalit at nakita na naman kitang may kasamang ibang babae? Napakurap-kurap siya at medyo bumagal ang paghinga. I smirked and closed a bit of our distance. Nararamdaman ko kasi na medyo naapektuhan siya sa sinabi ko. Who was that girl this morning? And who are you flirting with in the bar? Halos sumingkayad ako para lang maipamuka sa kanya ang mga tanong ko. He's tall and maybe I am short. So, no amount of tiptoeing can get me closer to his face. Juanda Hidalgo is a relative. Why did she call you love? Is that your very sweet endearment? Naalala ko bigla ang pangungutya sa titig ng babaeng iyon. It was as if she knows I'd get pissed, so she smirked as she watched me look at her. I don't know. She doesn't call me love. She was just fooling around. I gritted my teeth and remembered the mocking smile of that woman. Natili ang mariing titig ko kay Aries. Hindi alam kung bakit hindi makumbinsi sa sagot niya. Hindi pa rin ako matahimik at pakiramdam ko walang anumang sagot ang magpapabago sa iniisip ko sa kanya. I don't think so. If she isn't a cousin and just a distant relative, then who knows? And based on the way she smirked at me... She is a relative and our families are close. I wouldn't consider her to be anything but a cousin. Bakit ganoon ang ngiti niya sa akin? Parang nangiinis. Natahimik si Aries. Parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya masabi-sabi. It was like she knows that I like you and she's out there to make me jealous. Aries swallowed hard as he looked at me. Wala pa ring nasasagot kaya mas lalo lang akong nairita. And how about the blonde girl in the club? Sabay turo ko sa club. May dadaan sa gilid namin na muntik ko nang matamaan sa kamay ko dahil sa pagturo ko. Aries looked at the guy who ducked to evade my hand. Masyado naman akong na-carried away sa mga sinasabi ko para makapag-sorry pa. I have been watching you for a while and don't tell me she's another relative. Sinundan niya ng tingin ang lalaki at halos hindi na nakikinig sa akin. Ang Aries na talagang to? Mad again at his attentiveness, tinalikuran ko siya at nagmarcha na sa naghihintay naming sasakyan. I heard him sigh and stalked me again. Umuwi na tayo! Pagalit kong sambit si driver ko pagkapasok pero hindi ako nakarinig ng pagsang-ayon. Pumasok ako sa sasakyan at isasarado na sana ang pintuan pero nakaharang na si Aries doon. He looked at me darkly as he sighed. I craned my neck to see where's my bodyguard and I saw him standing and waiting outside with my driver. I glared at Aries.
Nasisiguro kong may inutos siya sa kanila at hindi makatanggi ang dalawa dahil sa mga connection ng mga Riego. No, she's not my relative. She's a classmate back in college. Nag-usap lang kami. He explained. I rolled my eyes. Wala na magagawa ngayong nasa labas siya ng sasakyan at sinusubukan magpaliwanag habang nakaupo naman ako sa loob. Nasa gilid ako ng pintuan. I didn't miss your sexual gestures. Ang mga titig mo sa kanya at ang pangiti-ngiti mo. He licked his lips and continued the explanation. What sexual gestures? And I was probably smiling because of a joke. I snorted. Pagod niyang hinanap ang tingin ko kahit ilang beses ko na siyang inirapan. Baby, he whispered and tried to catch my vision. Nakahalok-kip-kip ako at iniwas ko lalo ang tingin sa kanya. Baby, she's just a friend. Bahagyang gumalaw ang mga kilay kong nakakunot. Pakiramdam ko tuloy parang ang hirap sumimangot bigla. I pouted more to strengthen my anger. Nag-uusap lang kami. Hindi naman pwedeng hindi ko siya kausapin dahil magkakilala kami, hindi ba? He's got a point, but I want to stay mad. And I wasn't sexual or anything. Hindi na ako nakapagsalita. Hindi ko alam kung bakit kumakalma ako. Gusto kong magalit pa pero naubos na yata ang inis ko sa ngayon. How about you? Are you alright? Nabastos ka ba roon? He said hoarsely. Napabaling agad ako sa kanya. Kunot ang noo ko samantalang puno ng pagsusumamo ang tingin niya sa akin, malambing at nanunuyo. Bakit naman ako mababastos? Hindi naman nila ako binabastos. They were touching your legs. Sa mas malalim na boses. They were wiping the beer. They were kneeling in front of you, touching your legs. Malambing pero may diin ang pagkakasabi niya. They were just... He cut me off. I don't like it. Magpapaliwanag pa sana ako kanina pero hindi ko alam kung bakit nawalan agad ako ng sasabihin. Nagkatinginan kami. He licked his lower lips, looked away, and shook his head. Napahinga ako ng malalim habang nararamdaman ang bilis ng takbo ng puso ko. And stop appearing in places without telling me. You're like a fucking stalker. He whispered the last sentence. Uminit ang pisngi ko. Hindi pa rin siya makatingin sa akin ngayon pero nairita ako sa huling sinabi niya. Di huwag, hindi na kita susundan. Napabaling na siya sa akin. I didn't say that. Just call me when you want to visit. You don't have to stalk me. Napakurap-kurap ako at kinabahan ng kaunti. Paano ko magtanong siya bigla kung paano ko nalalaman ang mga iyon? I don't even reply to your text and you want me to call you? His eyes narrowed. Then reply to my text. Bakit nga ba hindi ka nagre-reply? Probably busy with someone else. Kinabahan lalo ako. Sa kung anong rason, naalala ko si Lucas. I'm busy with school. Ano bang gusto mo? Nakaharap ako sa cellphone ko lagi? Bakit? Hindi ba? He countered. Hindi! I said impatiently. What about your suitors? Oh, please. I don't even reply to you. Do you think I'd reply to the boys I don't even like? Natahimik siya at tiningnan lang ako. I rolled my eyes and thought about what I just said. He swallowed hard and licked his lips. Just reply to the person you like, then. He said huskily. Sinubukan ko ulit na sumimangot lalo, kaya lang ubos na yata ang iritasyon ko sa gabing iyon. Nagtaas siya ng kilay at kinuha ang cellphone sa bulsa. Ayaw ko mang tumingin, hindi ko napigilan ang pagsilip. Hindi niya rin naman iyon itinago. I texted you after what happened earlier. You didn't reply. Nakita kong may ilang text doon na hindi niya pa nababasa. Agad niyang pinindot ang baby at naipakita ang lahat ng blue bubble roon na may lamang text niya sa akin. Ni hindi ko namalayan na nakapag-text din pala siya kanina. Aries, are you okay? I was busy with our group chat. I didn't check my inbox. I'm fine. It wasn't the first time I felt that bad. Nag-angat siya ng tingin sa akin at binaba na ang cellphone. You don't train anymore, so you should refrain from doing difficult dives. Well, yeah. Marahan kong sagot at nagkatinginan kaming dalawa. Kani-kanina lang ay nagtatalo kaming dalawa. Ngayon ay medyo kumalma na ang usapan at tahimik na. Nagiwas ako ng tingin at sa gitna ng ilang sandaling katahimikan, tanging ang mabilis na pintig ng puso ko lang ang naririnig. Do you wanna go home now? Ano pa nga bang gagawin ko rito? Isusumbong mo naman ako sa bouncers at paalisin sa club. Uuwi na lang ako. Uuwi na rin naman ako. Unti-unti ko siyang sinipat. I'll just get my car and go home. Patuloy niya.
How about the party? And your friends? I'm done with the party. Uwi na ako. I may have ruined his night. Bahagya akong nakaramdam ng guilt. I'm sorry if I ruined your night, I said miserably. My night isn't ruined. Marahan niya ring sagot. Hindi na ako makatingin sa kanya. What's your curfew? Or did you break it? I don't have one, he sighed heavily. Napangat ulit ako ng tingin sa kanya. Nakatitig na siya sa akin. Tumuwid siya sa pagkakatayo nang nagkatinginan kami. You really should go home. It's getting late. I nodded. Nakita ko ang pagdaan ng lumang sasakyan niya at nagpark iyon sa harap ng SUV ko. Nasulyapan niya rin iyon. He swallowed hard and looked at me again. I'll text you when I'm home. Tumango ulit ako at hindi na makapagsalita. Unti-unti niyang sinarado ang pintuan. Natili ang titig ko sa kanya. Mas matapang tumitig ngayong alam na aalis na siya at lalo pa sa likod ng tinted na salamin ng sasakyan. Good night. Night, I said softly. I don't even know if he heard it. Sinarado niya na ang pintuan. Sundan ko siya ng tingin at nakita kong nilapitan niya ang bodyguard at driver ko. Mabilis na dumalo ang driver sa pintuan ng sasakyan at panay naman ang pagyuko ng bodyguard ko kay Ares. Ares talked to him a bit. Ilang tango ang ginawa ng bodyguard ko, ganoon din si Ares. Sumali rin ang driver ko. After a while, Ares walked towards his car in front of our SUV. Tahimik na pumasok ang driver at bodyguard ko. Tahimik lang din ako, walang lakas pang mang-usisa. Pinaandar na ng driver ang SUV. Iniwan ang sasakyan ni Ares. Bumaling ako sa likod at natanaw na umandar na rin ang sasakyan ni Ares at totoong uuwi na nga siya. Buong biyahe pabalik ng bahay, tulala ako. I don't understand how could someone feel that much in just an hour or so. Kani-kanina lang galit na galit at frustrated ako. Nag-away kami ni Ares at kalaunan natahimik at kumalma ako. Sa gitna lang din ng usapan namin. Now I feel at peace. I feel light. Our conversation kept replaying in my mind. Ni hindi ko na napansin na nakauwi na kami. Tsaka ko lang din naalala ang mission ko nang natanaw ang tatlong nakapadyama pa at bumaba talaga ng mansyon para lang makasalubong ako. Kinabahan ako bigla. Hindi ako nakapag-isip sa mga sasabihin ko. Hindi ko rin maintindihan kung bakit hindi sila makapaghintay na pumasok ako sa bahay para ibalita iyon. What happened? Ate Eva asked excitedly. Pababa ako sa sasakyan. Sa ibang pagkakataon, hindi naman siguro ako mamamroblema. Sasabihin ko lang ang totoo at walang ititira. Kaya lang, hindi ko alam kung bakit sa pagkakataong ito, ayaw kong ikwento ang lahat. There was something about the part when we talked in my car that I want to keep a secret. I don't want my sisters to know anything about it. I feel like it should be private. It's just for me. I went there and palpak ulit. Marahan kong sinabi. Kumunot ang noo ni Ate Vicky at nagkatinginan sila ni Jane. Anong palpak ulit? May nakapagsabi sa amin na you caused a commotion in the club. It's exciting. What happened? Shocked that the news reached them, I prepared my answers. Pasok muna tayo sa bahay. Nilalamig ako. Palusot ko. Really? With your tweed jacket? Si Ate Vicky pero wala na rin naman siyang nagawa dahil tumulak na ako. Sumunod silang tatlo sa akin. Kapapasok lang sa mansyon, nagsimula ulit sila. Ano nangyari? Come on, tell us! The suspense is killing me! Si Ate Eva. Suminghap ako at tuluyan na silang hinarap. Like what you said, I caused a commotion in the club. Nalapitan ko na sana si Ares, kaso nabunggo ko iyong ilang kaibigan ni Paul Angeles kaya natapunan ako ng beer. Well, they stopped and helped me out. Pagkatapos, umalis na lang ako kasi nakakahiya. And Ares? Si Ate Vicky. Ang sabi, sinundan ka raw ni Ares. Si Ate Eva na agad namang hinila ni Ate Vicky. Nagkatinginan sila saglit. I've got no choice but to tell them the truth. Kung alam nila na ganito ang nangyari, kailangan kong sabihin iyon. However, I may not include everything. There's something about it that made me feel uneasy. Oo, sinundan niya ako palabas. He told me I shouldn't be in the club because he knows I'm underage. And? Si Jane. And, I should go home or he'll ask the bouncers to drag me out of there. He threatened you? Si Ate Eva na natatawa. Yes. Iyon lang ba? Wala na siyang ibang sinabi?
Si Ate Vicky na mariin ang titig sa akin. Well, he also said that Juanda is indeed his relative, so Juanda should be out of our list. I knew it. Si Jane. How about the blonde girl? Sinabi mo sa group chat, iyon ang kausap niya. Kaklase sa college daw. Sagot ko. Hindi niya girlfriend. Pero hindi natin palalagpasin iyan. Si Jane. Sinabi niya ang lahat ng yan sa'yo? Si Ate Vicky. Nagtanong ako at sinagot niya. Nagkatinginan kami ni Ate Vicky. Parang may kakaiba siyang tingin sa akin. Ate Eva laugh. Ang dami talagang babae ni Aries. Kaya dapat lang talaga siyang mapahiya. Humanda siya at ipapahiya talaga natin siya. Ano ba kasi ang plano nyo? Napapaos kong tanong. Iyon lang ba ang pinag-usapan nyo talaga? Si Ate Vicky na ibinalik ulit doon ang usapan. Oo. Bakit ate? Wala ba siyang ibang sinabi? Kung bakit kaniya sinundan? O bakit siya nag-explain? Kabada akong umiling. Ano naman sasabihin ni Aries? Anything? Si Jane. Confused, I looked at them alternately. Like what? Like he has feelings for you? Si Ate Eva naman. Feelings? Medyo gulantang kong tanong. Bakit siya magkaka-feeling sa akin? He thinks I'm an annoying kid. Well, we don't know. Why is he explaining then if he's annoyed with you? Kayo na nga ang nagsabi na playboy siya. Ngayong alam niya na gusto ko siya, baka pa iisipin niyang lokohin ako or something. I said even when I'm not entirely convinced with my reason. Ayoko lang na tinatanong pa ako sa ano pang pinag-usapan namin ni Aries. Hindi ko kayang sabihin ang buong pangyayari. You're right, si Ate Eva. And besides, hindi mo naman siya magugustuhan kasi si Lucas ang crush mo, hindi ba? Si Jane. Good job, Relanie. Si Ate Vicky. Keep it up. Nagte-text ba sa'yo? I shook my head. Magsabi ka kung nag-text at ma-replyan natin. I agreed. Mabuti na lang at pinakawalan din naman nila ako. Mag-isa ako sa kwarto nang napansin ang text ni Aries sa cellphone ko. Aries, I'm home. How about you? Ako, I'm home too. Uy! Sila na nang naupo kami sa isang bench pagkatapos ng huling final exam. Kanina pa siya nagkukwento tungkol sa mga sagot niya sa exam. Aniyay, hindi naman daw nasusukat ng exam na iyon kung gaano siya kamadiskarte pagdating sa negosyo, kaya wala siyang pakialam sa scores. Kaya lang, pagkatapos ng sinabi niya, lumipad na ang iniisip ko. Ano? Tingin mo babagsak ka? She asked. Umiling ako. Semestral break is coming and my family wanted to travel. Uuwi nga lang kami pagkatapos ng isang linggo dahil sa mga gustong i-arrange ni Mami na mga bagay para sa debut ko. I will be busy about that until the next semester. Wala rin muna kaming mission kay Aries ngayon dahil naghahanda ang mga kapatid ko sa travel namin. I can't seem to forget that night when I texted Aries almost the whole night. I can't forget how I kept it a secret. Kahit pa tinanong ulit ako ng mga kapatid ko kung nakapag-text na ba si Aries sa akin. Aries, when are you coming back to Manila? Ako, tomorrow. How about you? Aries, next week. I have work to do here. Is it your semestral break next week? Ako, finals pa lang. The next week pa ang semestral break. Aries, you should start studying now. Anong gagawin mo sa break mo? I smiled. Ako, vacation. When I come back, I'll plan for my debut next year. Hoy, Relanie de Alba! Sabay huli nila na sa mga mata ko. Huh? Why are you spacing out? Nag-away kayo ni Lucas? Hindi ah. I laughed a bit and started arranging my things. Kunot ang noon niya habang tinatanaw ako na nag-aayos ng gamit. Nakatayo siya sa harap ko at humalukip-kip. Iniisip mo ba na babagsak ka sa exam na yon? Lana, hindi naman. Naku, mag-aral ka mabuti kasi paano na yung anak ko niyan? I giggled a bit. Anong kinalaman ng anak mo? At akala ko ba hindi ka mag-aasawa? Naghahanap na nga ako ng boyfriend. In case na mapapangasawa ko yan at magkakaanak kami, paano na? Para makabawi ay sinabayan ko na lang siya sa kabaliwan niya. Here we are again with the arranged marriage of our children. Hindi ako papayag niyan, Lana. Baka palugi ang anak ko. Namilog ang mga mata ni Lana. I started laughing because she looked annoyed now. Hi, Relanie! Excuse me, I have good genes! And that is all that you can offer? Hamon ko. Oo, at bakit? Choosy ka pa?
Sa gitna ng asara namin ni Lana, nalingunan ko ang palapit na si Lucas. Nagpatuloy si Lana sa iritasyon niya sa akin at natahimik lang nang lumapit na ng tuluyan si Lucas. Hay nako, kaya ka siguro tahimik, excited ka lang na magkita kayo ni Lucas, Lana declared, my face heated, lalo na nang nakita ko rin ang gulat sa itsura ni Lucas. Lana! Saway ko. Sorry Lucas, nagkakatuwaan lang kami ni Lana. No, it's okay. Lana said and picked her things up. San ba ang punta niyong dalawa? Sa bahay. Pupunta kasi si Jane sa amin at isasama niya lang si Lucas. Magsasabay na lang kami ni Lucas pauwi roon. Gusto mong sumama? That's a good offer, but I have a date. I sighed and rolled my eyes at my playgirl best friend. In the end, kami na nga lang ni Lucas ang umuwi. Nahihiya pa nga ako dahil paghihintayan ko siya sa sala habang nagpapalit ako ng damit. Sina Ate Vicky, Ate Ava at Jane ay nasa pool, nagkakatuwaan. I asked Lucas if he wanted to join them. He shook his head. Well, we have a library. Nagtagal ako roon dahil iniisip ko na iyon ang pipiliin niyang puntahan. We also have a music room and an entertainment room. You have movies? Mayroon. Manood na lang tayo? Sure, I said excitedly. At gaya noong nanood kami ng sine, mag-isa kami sa pribadong entertainment room namin. Lucas likes movies. Nanood ako sa tabi niya. Madilim at misulang sinehan ang aming entertainment room. Mas maliit nga lang ang screen at ang buong silid. At gaya ng nangyari sa sinehan, muli kong naramdaman ang akbay ni Lucas sa likod ko, sa kalagitnaan ng movie. I comfortably let him. I can't help but smile. Napasulyap siya sa akin at nang natanaw na nakangiti ako, nagtagal ang tingin niya. I smiled more at him to assure him that I am comfortable. Pwede bang manligaw, Ralani? He asked. My eyes widened with shock. Annoyed that Erez's face immediately flashed on my mind, I quickly discarded his memories. The movie distracted me too, lalo na dahil naghalikan ang dalawang bida. Napatingin din siya roon. A bit frustrated by what I was feeling, when he looked at me again, I slowly kissed his lips. Marahan akong tumigil at sa gulat niya, hindi siya makagalaw. I'm sorry, I giggled lightly. Is that a yes? He asked. Beating my lip and knowing how confused I was, can you give me more time? Unti-unti siyang tumango. I thought you kissed me because it's a yes. Nag-iwas ako ng tingin dahil akala ko nga rin.